5 taon na kaming kasal ni Jamie at di pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Halos lahat nagawa namin. Nagpahilot, nagpadasal, andun na sumayaw na rin kami sa umbando upang matupad lang ang pares naming kagustuhan, ang magkaroon ng anak at matawag na namin na isa kaming pamilya. Ngunit ganun talaga siguro dahil pag di pa para sa'yo ay hindi para sa'yo. Ayaw naman namin mag-ampon dahil mas gusto pa rin namin nakadugo namin ang alagaan namin at palalakihin. Naroon na din kasi na natakot kami na baka pag malaki na ang bata ay baka bawiin na ito o iwan kami at bumalik na sa kanyang tunay na pamilya kapag okay na at ayos na ang lahat. Na-try na rin namin parehas na magpa-check up sa doktor at okay naman at same result kami. Kaya umaasa pa rin kami na bibigyan kami at the right time. May kambal naman ang asawa ko, si Janice, na laging naiiwan ng mga nagiging karelasyon niya. Kaya madalas takbuhan ng asawa ko kapag may problema siya. Halos same naman sila ng itsura, pangangatawan, at madalas malilito ka talaga. Maliban na lang pag nagsasalita na sila. Dahil ang aking asawa na si Jamie ay sobrang mahiyain. Kaya naman malumanay itong magsalita at tipid pa itong magkwento. Kaya madalas si Janice ang taga-kwento at tamang pakinig lang ang gagawin ng asawa ko hanggang mailabas nito ang lahat ng nais nitong ilabas na sama ng loob. Hanggang one time, birthday nila. Kami-kami na lang din ang magkasama dahil sa ang mga magulang nila ay parehas ng sumakabilang buhay. Kaya naman naiwan sila na parehas nagdadamayan sa buhay. Kaya naman nagpasya kami na mag-celebrate na lang sa isang resto bar. Nag-arkela kami ng isang room na may videoke at doon namin sinelebrate ang kanilang kaarawan. Masaya naming tinapos ang araw na magkakasama at pagkatapos noon ay nagpasya na kami umuwi ng bahay. Dahil sa kalasingan na rin ng kapatid ni Mrs. ay sa amin na siya pinauwi upang doon na magpalipas ng gabi at bukas na lang ito umuwi sa kanila. Wala namang pagtutol ang kapatid niya dahil madalas ay doon naman talaga ito natutulog kapag nagbabanding silang magkapatid. Pagka-uwi ng bahay ay agad namin pinatulog na si Janice dahil alam namin nakarami na ito ng nainom. Ako naman ay nabitin dahil sinadya ko na hindi mag-inom ng marami dahil sa ko ang magmamaneho ng sasakyan pa uwi. Halos 2:00 na ng madaling araw na mapagsyahan ko magpahinga dahil sa nahihilo na rin ako sa akin pinagpatuloy na pag-iinom. Pumasok ako ng kwarto at nadatnan ko ang aking asawa na halos walang tumakip sa kanyang katawan at dahil dito nakaramdam ako ng init dahil hindi naman ako sanay na ganoon siya kapag nais niya na magkasarilihan kami. Dahil sa impluwensyahan na rin ako ng espiritu ng aking ininom at ng nakakaakit na katayuan ng aking nadatnan ay agad kong sinamantala ang pagkakataon. Dahil sa pananabik ko sa gabing iyon ay agad kong hinusayan ang aking performance na alam ko na lubos na nasisiyahan ng aking asawa. Dahil dito ay gumanti ito ng mainit na pagbawi na tila iba at makabago ang pagbawi nito. Lubos akong ginanahan ng gabing iyon at halos nakailang round kami ng pakikipagdigma sa sobrang intense na mga pangyayari. Hanggang magpasya na kaming magpahinga. Ngunit nang magsalita ito at mabanggit ng ibang pangalan ay tila nawala ang antok ko at pagod ko dahil natauhan ako na hindi ko asawa ang babaeng kanina lang ay nagpaligaya sa akin ng gusto. Maging siya ay natauhan at nagkatitigan kami. Sa hiya ko ay humingi ako ng tawad at agad lumabas ng kwarto. Dali-dali na ako lumabas ng kwarto at dito napagtanto ko na ibang kwarto pala ang napasok ko. Kaya agad ako nagtungo sa aming kwarto at natagpuan ang aking asawa na mahimbing na nagpapahinga. Agad akong tumabi at yumakap naman ito sa akin. Han, bakit ngayon ka lang pumasok ng kwarto? Mukhang naparami ka ha? Tanong ni Jamie. Oo, namiss ko lang dahil matagal-tagal na rin ang huli akong minom, di ba? Sagot ko naman. Sa bagay, tara na, pahinga na tayo.
Aya naman niya. Natapos ang gabing iyon na halos di ako makatulog kakaisip sa pangyayari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakaramdam ako ng guilt sa sarili dahil nagtaksil ako sa aking mabait na asawa. Ang masama pa nun ay kapatid niya pa ang nakapareha ko. Di ako dalawin ng antok kakaisip sa pangyayari hanggang dumating si Haring Araw na namalayan ko na nakatulog na ako. Pagkagising ko ay agad kong sinalubong ng masarap na yakap at halik ang aking asawa. Agad kong inayang mag-almusal nito sa lamesa. Di ko naman alam paano lalabas ng kwarto dahil nahihiya ako na makita ni Janice. Ngunit sinabi naman nito na maagang umalis si Janice dahil may importante daw na gagawin. Kaya dahil doon ay nagpasya na ako na lumabas ng kwarto. Maghapon kami magkasama ni Jamie at di na kami lumabas ng bahay dahil day off ko din ang araw na yun. Maghapon din ako nag-iisip kung ano na kaya ang mangyayari sa amin ni Janice. Umabot ang ilang linggo at buwan. Maging si Jamie ay nagtataka na rin dahil dumalang sa pagbisita si Janice. Lalo na si Jamie ay nag-aalala na rin kaya nagpasya na kaming dalawin siya sa apartment niya upang bisitahin siya. Mula nang may mangyari sa amin ni Janice ay ngayon lang namin siya makikita. Madalas naman silang magtawag ang magkakapatid at doon na lang sila nagkakamustahan. Naroon na rin na naitanong na sa akin ni Jamie na kung may nangyari ba sa amin ng gabing iyon. Dahil sa tanong niya ay todo tanggi at pagpapaliwanag ako na kahit ang ibig sabihin niya na nangyari ay kung nagtalo daw ba kami. Kaya nang mahimasmasan ako sa tanong niya ay napagpasyahan na nga namin na dalawin siya. Sinadya namin na sorpresahin siya upang hindi ito makaalis ng kanyang bahay. Dahil sa tuwing nagsasabi ang asawa ko na pupunta siya ay bigla itong nagkakalakad. Pagbukas ng pinto ay agad bumungad si Janice na pares kaming tatlong gulat dahil sa kalagayan nito. Nagulat kami dahil malaki na ang tiyan nito at halatang buntis ito. Nagulat naman siya dahil di niya inaasahan ang pagdalaw naming mag-asawa.